Okay, ang ato ng teaching karon is level 4 na ta. Okay? So, kato atong unfinished na topic sa last na topic sa level 3, ato gyapon tong ibalik, no? Nawala ko mangud akong nasipangita pa namo ang notes sa child evangelism. Pero ay akong lang ani nga ang atong exposure after na lang mahumanta sa atong teachings gyud, no? Kay wala naman tay kanang tun-an. So supplemental na lang dayon. Kanang mangitag supplemental mahumanta sa 1 2 3, naman sa 1 2 3. O karon 4 naman. So kining level sa 4, level 4 consecration or righteousness level siya. Mangitag righteousness level kanang level na ni nga magtinguha na gyud ka nga matarong. Ha? Katong level 1 born again man to, tinuod gyud kang natawo pag-usab. So tinuod gyud kang naghinulsol. Okay. So along to sa level 1. Ang level 2, tinuod gyud nga nitubo na gyud ang imuhang pagtuo diha sa pulong. So makita na ninyo dito no, kabalo na mo away, mo kigbatok sa demonyo. Oh, kabalo na, ligo-ligo na mo. So pag-abot sa level 3, disciple na gyud mo. Tinuod na gyud mo nga naa na gyud mo ipagbiya sa tanan, wala nay kawilihan sa kalibutan. Oh, mo na ang level 3. So ang level 4, righteousness na ni. Ha? Makita na gyud ang righteousness sa atong mga kinabuhi. So naa ni siya I think 5 ka topics about sa consecration. Oh, mangita about sa righteousness, no? So ang level 5 is holiness level. So naa na gyud ang holiness. So dito na to ma-studyohan unsa nang pagkabalaan o unsa nang pagkabalaan ingon na gitawag ta nga mga pari, unsa nang makapabalaan nato. Oh, so mag-study ta dito og holiness of the priest or holiness of priesthood. Dayon chastening, trials, test, naa dito. Okay, I think murag 5 gyapon to ka topic nga naa sa level 5. So, taas na siya nga level. Pag abot sa level 6, deeper teaching na siya. So, pasabot sa deeper teaching, laglom na siya nga mapagtulunan. So, ato nang estudyohan ang pagkabanhaw sa mga minatay. Okay, no? Magwapo kay nga topic, study of resurrection, no? Or resurrected life. Diha na to masabtan og unsa nang pagkabanhaw. Dayon, eternal judgment, no? Unsa nang walay katapusan nga paghukom. Okay? Dayon, study of Revelation. Ato na rin tunan ang libro sa Revelation nga naay karelasyon dito sa book sa Daniel o sa Ezekiel. So, murag, para man na siya siguro tuluran na topics, pero laglom-laglom na siya. So, pag-abot sa level 7, ministry level. So, pasabot, kung anagid mo, kanang kandidato na mo nga alagad na gyud, worker na gyud. So, actually karon gisangkapan pa ta, no? Gisangkapan pa mo. So, kanang ministry level, studyohan nato ang fivefold ministry. Studyohan nato ang apostolis, unsa iyang mind, unsa iyang heart, unsa iyang vision, unsa iyang buluhaton, unsa iyang kanang tawag nato og function. O kanang fivefold studyhan na siya. Then sa mga deacons, elders, studyhan gyapon nato na siya. No? Dayon unsay timailhan sa tinuod gyud nga minister, no? What are the signs of a true minister? So, kita na nato dito na niya. Then paghuman ana, mag-study na dahil mo sa inyong kagalingon. Tagaan na dahil mo o kanang mga topics na mag-study na mo sa inyong kagalingon. Studyhan ninyo ang different kinds of kings, no, sa Old Testament. Unsay ilahang failure, unsay ilahang success. So inyohan na mga study dayon. Dayon mo na dahil na siya. So exposure na dayon. So na-expose nato nga mag-evangelize, na-expose nato nga kamo na gid mismo magtudlo dinhi. No? O kaning atong mga natinun-an na magtudlo na mo aning mga gagmayng bata as an exposure. Okay. So, akong suggest na mas nindot gyud nga mag-angkon gyud mo og inyong Bible studyhan, no? Ang Bible studyhan i-repeat itong born again para lang na sa ingon na kamo mismo mapadaygan ba. So inana man gud na sa kuha, inana man gud ang process sa kuha nga human kung natinud-an o expose dayon sa pagpanudlo o expose gyud, wa gyud undang exposure. So daghang kay kong nakatunan, nabulahan ko. Daghang kay kong na encuentro pod nga mga sa panang mga lalis-lalis, no? Okay, anyway, later na to. So, dirita balik sa unang topic sa level 1 is about consecration. So, what nakasabot sa consecration? Sa Bisaya? Pagkaginahin, no? Okay, so muna pagkaginahin. Pagkaginahin. O, ba na hindi kasabot sa ng pagkaginahin? Once na na-born again na ta, so patubuon ta. Dayon, sangkapan tagdaghang pagtulunan, hatong himo natang tinunan. So, sa diyan, himo na kang tinunan, pagtungtong nimo sa level 4, ginahin na gyud ka. Okay. Consecration or pagkaginahin, ang meaning ana sa Greek word means consikro. Consikro. Sa Webster, dedicated to a sacred purpose. Unsa kanang dedicated?
Sarang para ra gyud kaani nga gamit. Sampol gitara. Kanang gitara nimo, para ra gyud na gamiton para sa praise and worship sa Elohim. Dili pwedeng gamiton para kantag kalibutan. Ana ba? O pareha atong cellphone, o kini atong cellphone, angay ang ning consecrated, gamiton ra gyud ni siya para magtuon sa Bible, magsali sa Bible, mag-search sa Bible, puro gyud pang Elohim. Pero sa hitabo, saksak sinagol ang gamit ani. Mo ni tawag og gadget sa good and evil. Mura na ni siya prutas sa pag-ila sa may gidautan. Dili ka pirmi gakaon. So mo nang exposure sa nato karon, na ay maayo na apoy dautan. Na mo ni delikado sa mga bata. Kay kung na-expose sa mga dula, na kuyaw. Mo na gani ako mga sakop, ako nang hiwarningan, ayaw mo pagkapos. Kanya tong gadget, walay sayop sa technology. Kay technology man siya, pero unta magamit para sa kahimayan sa Elohim. So mo naging diri nga ang consecration is dedicated to a sacred purpose. Usa man ang sacred, galamiton alang sa balaan nga katuyuan. Okay. Sacred or means mo ni sa Webster, no? Another meaning is sa consecrate is means to appropriate to sacred uses. So appropriate nang gigahin jud para sa sacred. Kung hindi tag sacred igsoon, sacred means for Elohim's use only. Para Elohim ra gyud ka. Wa nay lain pa. Okay, so yung diha, una means to appropriate to sacred uses. So ginahina siya. Sa ikaduha, ang consecrate means an offering to Elohim for His purpose. O sa kahalad ngadto sa Elohim para sa iyahang katuyuan. Okay, moingil tag offering. Ang offering gali o halad is given willingly. Moingil tag offering, kinahanglan given willingly. Gihatag nga sa willing? Willing baka nang kinabuton, gihatag sa kinabubuton, or heartily, kinasing-kasing, or lovingly, nanghatag ka nga, uban din ang gugma. So, dili kay, Elohim, anak ko, gamitan ako. Inanawa, no? Means, Elohim, na anak ko, mapagamit ko nimo. Offering ko. I give my life as an offering. A free will offering. So, manang free will offering, no? Given willingly, heartily, lovingly, voluntarily, sincerely. Masa ka ng sincerely? Sincero. So, muna yung meaning sa consecrate. So, muna yung atong kinaiyahon. Nga ako, usa ko ka-offering. So, mabasa nato na diri, no? Kani nga mga scripture reading na araw po ni diri. So, ato na lang i-pick up dinhion niya kung say wala dinhi. Okay. So, kamun lay basa aning scripture readings. Kayang uban, araw man dinhi, no? Para na Romans 12:1. So, ang first diri, what do we consecrate to Elohim? Kung sa may atong gigahin para sa Elohim. So, unang-una, ang atong lawas. Our body. Okay. So, sa Romans 12 verse 1, okay, pakibasa ko. Busa ako naghangyo kanino, mga igsoon. Yaagi sa mga kaluoy sa Elohim, nga kamong magtugyan sa inyong mga lawas, nga usa ka buhi, nga sakripisyo, balaan, makapahimuot sa Elohim, nga mao ang inyong turunganon nga pagpangalagan. Okay. So, klaro dahil dirhi nga, ang atong lawas is, ingon dito, I beseech you, brethren, to offer yourself as a living sacrifice. So, sa ato pa, ang atong lawas, manduan nga, ihalad niya, or ipagamit para sa iyahang katuyuan. Holy, acceptable before Elohim. So, unang-una dahil, kining atong lawas, dili na ni ako, pinalit na ta. Di ba asa galing na sa pulong? 1 Corinthians 6:19-20, pakibasa daw ko. Pero makita nato nga dili na ta iya sa tong kaugalingon. 1 Corinthians 6:19-20, ibasa daw. Unsa, wala ba kamo nahibalo nga inyong lawas o ang templo sa balaang espiritu nga ninyo, nga inyong nabatunan gikan sa Elohim, ug kamo dili na sa inyong kaugalingon, kay kamo gipalit na pinagi sa usa ka bili, busa himaya ang Elohim diya sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Elohim. Klaro ha? For you were bought at a price. Gipalit na ta sa usa ka bili. Busa himaya ang Elohim nganha sa inyohang mga lawas o espiritu nga iya sa Elohim. Okay, so una-una dahil kining atong lawas. So ato na karon makita og asa ning gamit ani. Okay. So lawas. So body. Ang kita nato nga sa Old Testament, kinahanglan gud sila og sacrifice. So unsay danon dito nga sacrifice? Mga hayop, mga buhi nga hayop. Dayon sa New Testament, gifulfill na ng Rabo ni Yeshua. Gani nagingon diri sa Hebrews chapter 8 ba na siya, no? Nga nagingon dinhi nga
si Rabbi Yeshua, chapter 10 day, ingon din niyo, chapter 10 verse 5, therefore when he came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Okay. So, ingon diri ang pulong, sakripisyo o mga halad, wala na gitinguha sa Elohim, kundi usa ka lawas. But a body you have prepared for me. Okay, kisa na nga body ang gipangita katong lawas ni Rabbi Yeshua. Kay katong lawas ni Rabbi Yeshua, ang sulod adto usa ka balaan nga dugo. Dugo nga maoy halad aron mahuman ang tanang sakripisyo, di ba? Sa dihang nagpadugo si Rabbi Yeshua, naghalad siya. So, nahuman ang tanang sakripisyo. Gali ang body, unsa may kinabuhi sa body? Ang blood, di ba? So ang blood means life. So sa diha nga katong kinabuhi nga naa sa dugo nga naa sulod sa lawas, sa diyang gilansang na si Rabbi Yeshua as sacrifice. Gidunggab siya, pagdunggab sa yaha, nibuhagay ang tubig ug dugo, og nahagbong dito sa yuta, diin na ay crack dito, og ang iyang dugo ni subay adtong crack, og nahagbong dito sa Ark of the Covenant sa west side nga side. Pasabot humana ang tanang offering. Pero, kung walay lawas, ngayon pagkataon ng kalibutan na, wala niya po'y katumanan kung sa'y naisulat sa daang testamento. So muna si Rabbi Yeshua, kinahanglan yung magpakatao sa usa ka lawas. Di ba? John 1:14, the word became flesh and dwelt among us. So ang Elohim, nga mo ang pulong, nahimo siyang usa ka tao. Misulod siya sa usa ka lawas sa tao. So, unsa may gamit sa lawas? Para to pag-fulfill sa tanan nga nahisulat nahitungod sa paghalad. So, body. So, mo na karon sa tuwa. Naay gustong Elohim nga gusto niyang matuman ang iyang kabubuton nato. So, dili po na mahimo na iyang kabubuton kung wala po tatagain iyang lawas. Muna gitagahan tayo iyang lawas, aron kining lawasa magamit alang sa iyahang katuyuan o pagbulutan. So, muna ingon diri ang lawas, una, muna iyang gipangita, holy and acceptable before Elohim. Kinalag mahimo siyang balaan o madawat sa Elohim. Gani, sa Mark 12:30, okay, mamalingon diri no? To love with all heart, mind, soul, and strength. So, mo day na, ang pag-consecrate nato sa tong body, lawas na balaan, madawat sa Elohim, kinahanglan, sulod sa body, kinaaman di ang soul. Di ba? So, sulod sa atong lawas, naa ang kalag diha, diha, sulod sa kalag, naa diha ang heart. Actually, kita na ninyo no, nga ang tao, aduna siya itulog ka, bahin no, na ay body, soul, and spirit. Okay. Kaning body, naa na siya gitawag og physical heart. Di ba? Natay heart. No? Ang soul food, naa po na siya heart. Okay. Ang spirit food, naa po na siya heart. So, kompleto na. Muna gitawag nga physical nga heart, so, kalag nga kasing-kasing, o spirito nga kasing-kasing. So, kompleto na siya. So, mo nang gingon dinhi nga, kaning gingon dinhi nga heart, dili lang na kanang sa imong lawas. Kung dili heart na sa imong soul o heart na sa imong spirito. So mo na gusto sa Elohim nga kana siya mahigugman niya, di ba? To love him with all our heart. Okay, di ba? Heart, mind. Tumuna-una ang atong kalag o ang atong kusog. So kung kining kusog pasabot ani, nagispot ni dito na physical. Dali na ni pag trabaho nako, di ba makatrabaho ka tagay kusog sa Elohim. So mo nang gitagan kag kusog, aron makatrabaho ka. So, required na siya. Kanang mga butanga, muna'y atong igahin niya. Like for example, iman din sa Romans 6:13. Okay? Ibasa daw ko sa Romans 6:13. Magtugyan ka mo sa mga bahin sa inyong lawas inyong mga galangitong sa pagkatili matarong nato sa sala. Kapan itugyan ang inyong mga kagalingon nato sa Elohim, sama niya itong mga buhi ikan sa patay, ug ang mga bahin sa inyong lawas inyong mga galangitong sa pagkamatarong nato sa Elohim. Okay, klaro diri ha? And do not present your members as instrument of unrighteousness to sin. Sa ato pa, kiningon diri nga members, no? Sa atong lawas, mo na ni siya unya atong sigutan diha. And do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourselves to Elohim as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness to Elohim. So pasabot di ay kaning atong lawas ingon nga naa ni siya mga members, no? Asa mga members? Mga bahin. Like for example, unsa may bahin sa lawas? For example, eyes. So kanang mataha kinahanglan maginahina ngadto niya. Example, mo nay daghang kapangdulan, daghang reklamo, daghang sumusukol, kay kanang mataha kusog mo tutok sa tawo. Nga unta nagingon ang pulong Hebrews 12:2, fix your eyes to Yeshua.
Oh, who is the author and finisher of our faith. So sa ato pa kining atong mata, asa na ni karon na-focus? So ana cellphone. Ha? Oh, tan-awan niyo pila mo ka oras galantaw sa cellphone. Sa isa ka adlaw, pila ka oras ang mata sige tutok sa cellphone? Ha? So nahimo na ning instrument of unrighteousness. Mayo unta ug ang gitutok sa cellphone gabasag mahimo. Naa ba? Ha? Unta ka kuha na sa itong technology karon. Asa ni karon ito gigamit ang atong mata. Okay, eyes. So, mo nga members. Tehillim 119 verse 37. Pakibasa daw. Ilingaw ang akong mga mata, gikan sa pagtanaw sa katawanan. Uyon mo ako diya sa imong dalan. Okay, ha? Unsa ingon dinhi? Ilingiw. Ilingiw ang akong mata. Sa paglantaw kang inday? Or kang dudong? Ha? O unsa ingon diri? Tehillim 119 verse 37. O klaro kayo ha? Usa ni ka prayer, no? Ingon dinhi nga turn away my eyes from looking at worthless things. Ha? Ilingiw ang akong mata sa pagtan-aw sa mga butang walay kwinta. Na karon, ha? Oh. Asa naman ni atong mata karon? Nya sa mata ra ba? Kini ra bang atong mata, no? Oh, naa diri ang gitawag nato og lust. Sa nang lust? Kailibgon sa mata. Na kanira bang matawa ra ba gyud ni katagbangan? Ha? Oh, dili gyud ni matagbaw ning mata. Oh, kamo lang tanawan ninyo. Ha? Daghan gali ang nabilar-bilar kay gusto pag gyud nga ang mata mo tanaw bisag di na kaya sa mata. Ha? Oh, alas 12 na nalingaw pag tanaw, alauna na nalingaw pag tanaw, alas 12 na nalingaw tanaw. Nagbuntag na lang, ha? Tuad tanaw. Kay ngano, gusto nimo tagbawon ning mata, which is ang mata dili gyud ang tagbaw. Ha? Asa gali na sa pulong sa Proverbs? Naman na sa Proverbs, di ba? Mata nga dili matagbaw. O ba? Naana, no? Asa na sa Proverbs? Naana siya, wala. Nasa-basa mo ko, ana. Yan ang bitaw nga ang mata. Ha? Asa gali na? Asa makita? Proverbs. Okay, ito mag-reference pa kita no. So ato ni tanawan kay sometimes no, nagamit nato itong mata unta para sa pagtuon sa pulong pero wala na. Ha? To ana dito. Okay, no? Ingon diri sa Proverbs. Ano ra? Proverbs. Naro. Proverbs 27 verse 20. Okay, yun din sa pulong. Hell and destruction are never full. Okay, pakibasa ko sa Bisaya. So the eyes of man are never satisfied. Okay, basa sa Bisaya din. Ang impierno kalaglagan dili kayo papuno. Sa ingon na ang mga mata sa tao dili kayo patagbaw. Na, klaro. Ha? Kinsa ra man day makatagbaw ani mata ha? Ha? Ingon dito, ang impierno kang kalaglagan dili gyud mapuno. O kanang mo nang impierno pertinang dako dili na mapuno. So mo nang ingon pud mouna ang mata sa tao dili gayud matagbaw. Ha? So kinsa ra man day makatagbaw aning mata ha? Kaning mata ha masatisfied ra gid ni siya kung ang imong lantawon. Unsa imong lantawon? Si Yeshua o ang mga heavenly things. So set your mind on things above. Oh. Set your mind. Sa tuwa dili man imong utok ang ikuan nimo. Ha? Kanang mind ipasabot diha, spiritual eyes na siya. Imong espirituhan ng mata, imuhang ilantaw ngadto sa kalangitan. Ha? Aron ni siya matagbaw. O kanang mata nato di na siya matagbaw. Bisan pag patanaw tag pila ka libong salida, di na matagbaw. Isa ra gyud makatagbaw ana. Kung si Yeshua gali imong tan-awon pirmi, pulong gali imong tan-awon pirmi, tagbaw gyud ka. Bisan pag kining cellphone, limang ako obserbahan kung niya ako mga sako. Pag kadaghan nagdula, kaya kung kinamanghuran, daghan kayo nagipang-download nga games. Wag yun, puro, pag human ang isat, lain na po. Mao ko bilay ng mga danger no, sa mga kanang mailibgon kayo og kanang minaning lalaki, mailibgon og babae. Nilantaw ani bayhana. Pag human pila ka bulan, gibiyaan na po. Tanga na bulan, gibiyaan na po. Sa bulan, gibiyaan na po. Muna ang mata. Unsa gali ning mata og sigig lang tawo mga dili matagbaw sa una siya. Mark 9:47-48.
Kung po nang imong mata nakapasala kanimo, kita kini, mas maayo pa lang kanimo nga mosulod sa gingharihan sa Elohim nga may usa ka mata. Kaysa dunay duha ka mata nga may tampok sa kalayo sa infierno. O, unsa gayud mo diri? Kung ang mata makasala, lughita ka ng mata. Duha ka mata, isa ra. Ha? Isa ra ilughiton. Ha? O. Unsa may but pasabot ngani dili man duha? Naingon diri no? Duha isa. Naingon diri, asa gid ni? Mark, okay. 9, 47, 48. Ingon diri, if your eye, asa to pa dili eyes, eye. Asa lang. Makes you sin, pluck it out. It's better for you to enter the kingdom of God or Elohim with one eye than having two eyes to be cast into hellfire. So nga naman siya, actually inanin ni siya. No? Ang atong mata, sometimes gusto mo lantaw og langit. Then sometimes ang atong mata gusto mo lantaw og kalibutan. Imagine ko no, imuhang mata to asa langit ng isa, ang isa nas kalibutan. Ang tanaw sa imuha? Libat. Oh. Kasi kabalo mo mata niya ang isa ibabutang diri ang isa diri kabalo. Pakita nato diri kasi kabalo ana. Ha? Kaya ninyo? Nganong kaya man lagi sa silingan? Ha? Kaya sa iyo. Tanawa ko ron ninyo. Nya dito ra ba sa langit, dili ta pwede mo sulod nga libat. Nagingon siya, mas maayo pag isara imong mata kaysa duha imong mata, mapaglantaw sa ilong mo libat ka. Oh, ang isa ka mata na adiri, ang isa ka ang itong na isa diri, ang itong na dinhi. Isa makahimo ana. Or kanang imong mata, idukol daw ko ng puro itong, isa makahimo. Oh, idukol diri kay atong patanaw, maayo ba? Oh, kisay kabulo ana. Ha? Oh, duha ka ito magtagbo ba, ikaw hindi ba? O gwapa ba gikatanawon? Ha? Si haba. Ang haba? Ang si haba? Oh, kasi maka-illustrate. So, mo nang ingon din sa pulong, dili maing talanawon og libat ta. So, mo nang kuha nang isa ka mata, nga tuas kalibutan, mas maayo pag isa ra ang atong mata nga makasulod ta sa langit kaysa duha nga itambog sa impierno. So, the same ra pud na sa gingon diri. For example, aning feet. Ang tiil, Mark 9:45-46. Unsa ingon dinhi? And if your foot, wala yung feet ha? Singular, feet. Kasi plural sa foot, feet, no? So, foot ang gibutang diri. And if your foot makes you sin, cut it off. Putla ng tiila. It is better for you to enter into life lame than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that shall never be quenched. So, mas maayo pa na isa ra tiil kaysa duha na itambog ka ngadto sa linaw nga kalayo. Imagine ko na be, ha? Ang imong isa ka tiil, tuwa padulong sa langit. Ang imong isa ka tiil padulong sa kalibutan. Unsay tan-awon ka? Ha? Ang isa ka tiil dito padulong, isa ka tiil diri padulong. Unsay imong ilakwat? Isa ka mo binakang diri. Hay ni daw. Pag binakang daw hay ni daw maayo ka tan-awon. Di ba gilad kay tan-awon ang bakang? Sungod ay na isuod. So mo nang ingon dinhi, ang mata, kinahanglan magamit para sa Elohim. Ang tiil, magamit para sa Elohim. Mawita ingon din sa pulong, how beautiful are the feet. Ha? Ni adto mga nanagwali sa maayong balita. Beautiful are the feet. Kaning magwali kag may balita, mga nindot kay ni tiil. Pero katong mga laagan, sa ganitong mga laagan, mga wanderer, kanang mga tiil nga wala gasangyaw sa pulong, ganahan lang yung maglaag-laag. Unsay judgment ana? Magmukano ka according sa Jeremiah, na according pag kumpara ning mga laagan o mga wandering stars. Wandering, sa kabalo mo ng wandering? Alam ito, kita mo anang sa kalangitan labi naglimpyo kay ang langit. Di ba naay makita ninyo nga bituon na gadagan? Wandering star na siya. Wala magpabilin sa iyahang pwesto. So ganahan yung magsuroy-suroy na asa na ilabog. Asa na ilabog ng mga bituon nga nagsigig lakaw-lakaw. Sigig, dagan-dagan. Ingon dinhi, ibutang na sila ngadto sa blackness of darkness. Ingon da sa Jude 13, raging waves of the sea foaming up their own shame. Wandering stars. For whom is reserved the blackness of darkness forever. Wandering star, kaning mga sanang wandering siya. Laagan na bituon kansang gireserba ang kangit-ngit. Ang kangit-ngit sa kangit-ngit hangtod sa kangturan. Kanang gitawag nila og black hole in heaven. Kanang black hole, kita man ko na sa mga salida, dabi na kanang salida nga Star Wars, salida nga kanang Galactica, ginana.
Sa langit, dito sa heaven, naanay ka ng area, labi na ka nang gitawag nato og kanang Milky Way, kanang gitawag nato og galaxy. No? Kita ninyo ang mga plastada sa kabituunan. Pero naay place din ha nga murag ng usa na siya ka murag bungaw nga wala gi kay makita nga mga bituon. No? So muna gitawag og blackness of darkness. So ang tanang wandering stars diha na siya padulong. Muna ilahang judgment. Kaya wa sila magpabilin sa ilahang Kristo. Okay. So muna na ha, eyes o kinahanglan magamit para sa Elohim. Nga mga dalunggan. Okay, ears. Oh, so daghan man ni mga bersikulo nga gi butang diri sa Biblia pero kana lang atong reference. Okay, Isaiah 53 verse 3, 55 verse 3. 55 verse 3. Okay, ingon dinhi. Ipagiling ang inyong dalunggan ug duol nga ni kanako. Paminaw ug ang inyong kalag mabuhi. Ug ako mohimo sa usa ka walay katapusang pagsabot diha kanimo bisan ang siguro mga kaluhoy ni David. Oh, inda. Incline your ear and come to me. Hear and your soul shall live. Ha, unsa incline? Ikiling ang imong mga dalunggan ug duol kanako. Paminaw kay ako magabuhi sa imuhang kalag. O sa ato pa kining mga ears nato dili ni angay sige paminaw marites. Oh, sa ganitong balita ito ba? Nag-away lang ito sila. Ay, sabi ko sa hinungdan. Oh, ginaway lang itong ba nagbutilya sa asawa. Sa hinungdan. Diba? Sukit-sukit dito ba? Oh. Diba? O, mga nonsense. So, kanang dalunggan na, dito na ikiling sa pulong. Okay. Sa pagyod, ears, mouth. Kanirabang bakbak kay grabe-raban no? According pa sa James, uncontrollable. Pero sa ingon diri sa Tehillim 39 verse 1. Okay. Ako magmatngon sa akong nadalan, karon dili ako makasala. Pinaagi sa akong dila, akong pagabantayan ang akong baba. Pinaagi sa usa ka rita, samtang ang dautan anaa sa akong katubangan. Okay, I said, I will guard my ways, lest I sin with my tongue. I will restrain my mouth with a mazul. Saan ang mazul? Akong rindahan ang akong bakbak. Ha? So, kanang mga tabian, magpahimo mo rinda dito sa kabayo para di mo sige tabi. Ha? So, muna giingon diri, akong butang rinda ang akong mga bakbak aron di ko makasala. Oh. Kaya naman, kaya itong bakbak, dabi naman yung Ephraim, no? O mga, naghanap mga marites din eh. So, hinaot nga itong imarites, katong kulong sa Elohim. So, muna ha, kining atong eyes, dili may mong instrument for unrighteousness. Atong dalunggan, dili may mong galamiton sa pagkadi matarong. Itong bakba, dili may mong galamiton sa pagkadi matarong. Atong mga kamot, hands. Mo ra gud gyapon ko uban na diri. Kung ang imong usa ka kamot mahinungdan nga makasala kay kubian kay tanan, daghan kusog kay manghilabot, ha? O kusog kay mag-ana sa cellphone. Hinungdan nga makasala na. Labi na ni ka na magdula mo, di ba? Grabe ka nang tanaw na ko ni mga di-ana ng kamot. Aswa-asa kayo. Na og kanang kamot ha, may makapayimpirno nimo sa imong sa pulong. Katito. So para sa dining kamot nato. Ha? Para ni pagpanarbaho sa buluhaton sa Elohim. So kung kaning kamuta magamit para sa kamihaan sa Elohim din, panalanginan pa ng kamuta. He will bless the work of your hands. Diba iman ang pulong? Iyahang panalanginan ang buhat sa imong mga kamot. Sa may buta sa butana, mo ni kita og green thumb, no? Di nagpasabot pintalan nimo imong kamot kay aron pagtanong nimo tubo dayon. Dili na mong green thumb, ha? According pa sa kalibutan kanang mga green kuno kayo og magko, ha? Dali ra kay na matubuan, actually dili na mo'y pasabot. No? Pero naagi mga tao nga ginasahan ana. Bisag unsa itanong mo turok yun. Kinsa na ana? Ha? Naamoy mga tao nga bisag unsa og tanong di gyud matulog. Kinsa nang mga estudyante diri nga patamnon nimo mutubog gyud ang tanong. Na? Niya naapoy mga kamot nga bisag unsa unyag tanong, ha? Mutubog pero di gyud modako. Ningon ang pulong, ha? He will bless the works of your hands. So sa ito pakiling kamuta iyang panalangina. Para ni nga makakaunta, mapanalanginan ang uban, mahimo ang buluhaton sa Elohim. So kaning kamuta. So dili galing pusla ning kamuta, ingon dito pulong, putla ka ng kamuta, mas maayo pa makasulod sa langit nga isay kamot kaysa duha nga malaglag. Okay. So another is, na naman no? Eyes, ears, mouth, hands, feet, tongue. Kiling dila. Ang mouth ug tang mag-uban gina siya, di ba? Di man na makasulti ng dila ug di mo abing baba. Di ba? Pero naamang po ikaw nga naibaba, pero di kasulti. Pero anak amang, naman naibaba, pero di kasulti. Di ba? Okay. So once kaning tang, according pa sa Genesis, pagibasa daw. Genesis 25:30-32. Ug si Esau mingon ngadto ni Jacob, "Baka na ako naghangyo kanimo sa maong pulangan
sinabawan kay ako naluya. Usa iya ngalan gitawag nga idol. Kung siya ko mingon, ibaligya ka na po niining adlaw sa imong katungod sa pagahibugso. Kung si Isaw mingon, tanawa aniha ako sa takna kay kamatay. Kung unsa mahimo nga kapuslanan sa katungod sa pagahibugso nahi ka na po. Kanidi. Pasabot aning tang isod kaning mouth mo ni ang pagmangwadi, pagpasulti sa ko. Kaning tang gisgutan diri. May tungod ni sa kanang timpla sa kalami sa pagkaon. Taste buds. Taste buds. Kay ingon gali di siyo, tungod sa iyang kagutom. Actually basi gipaibog yun ni Jacob si Isaw. No na nya kay grabe ka uhaw, grabe na kagutom si Isaw. So tungod sa iyang kagutom, kay ganahan na gimutilaw iyang dila og lugaw, ay gibaylo na lang iyahang pagkapanganay. So nawala ang iyahang panalangin ingon nga panganay. So pwede po ning tang dili lang ni sa mga kanang itong pulong nga atong pagawas tong baba, pwede po ni nga i-deny nimo ang Elohim tungod lang sa pagkaon. Tang, taste buds. So mo na siya ha. Dahil ingon diri sa Malakay 1:14, kay offer the best without infirmity. So maghalat ta sa Elohim nga wala gay kasaway. Okay, sa Malakay. So consecration man ni siya. Okay, yun sa Malakay 1:14. But cursed be the deceiver who has in his flock a male and makes a vow. But sacrifices to the Lord what is blemish. For I am a great king, says Elohim of hosts. And my name is to be feared among the nations. So sa ingon diri, tinunglo katong limbungan nga sa iyahang flock gali kanang sanang flock kanang panon sa iyahang mga binuhi, no? Nga naay laki sa iyang binuhi nga naghimo og panaad, unya iyahang gisakripisyo na ikasaway. Para ba nang i-opera lang na sa pista kay kanang ginuka ng tiil. Tite kanang i-open na to ng kaniro niya kay wala na ang mata kuno nang pinaakan sa mikmik. Ana na gido. Dili na pwedeng open. Para ba nang istorya to? Sige ko maliwan to istorya sa pastor sa Baptist nga ang Baptist ningon siya nga naay sa kaamahan nga na siya anak, no? Ila ka buok yang anak na laki, tulo upat ka buok. Ningon siya nga ang kinabugangan man, siya nga, uy, ikaw dong kay bright man kay ka dong, magdoktor ka. Doktor niya ang kinabugangan kay bright kayo. Then ikaduhan na po, ningon nga, ikaw dong murag bright man ka pero murag ubos-ubos kasi imong buwa, mag-engineer ka. Samo to. Ikatulo, ningon siya nga, ikaw dong kanang average naman ka. Mag-teacher ka. Mag-teacher ka. Na ikaw pag yung nga, ikaw dong kay bugo man ka, mag-pastor lang ka. Tanawa na. Consecrated mo. Mo ning mga kinamagwangan gali nga dili matultulan sa dalan, wala gini ayo. Halos-halos diri mga magwangan tanawan yung mga kinabuhi wala panlanginan mo. Pero wala na nagpasabot nga ang panganay, pero ang number 1 yun, nga ipangita sa ilin, kana yung mga panganay, iyaha gina. Muna ha? Okay. Dili ta maghalad o naay mansa. Okay. Wala ni magdulo man tagpista karon. So mga manok, daghang manok. Panghalad ng mga manok mga bitukon. Kay mahurot ng bitok. Ayaw pud inana. Panghalad tong manok nga bitukon. Panghalad tong manok nga magagisipon. Dili na pwede, So same ra po na sa tuwa. Okay. Another is Ephesians 5:27. Ano niya itong ipasa no? Ephesians 5:27. Without spot or wrinkle or without blemish. No? Kaning simbahan nga dawatonon o gipangita ni Rabo ni Yeshua, kaning bride niya, ang simbahan ni nga wala giyoy mansa. Pakibasa daw ko Ephesians 5:27. Karon siya makakanyag ini ngadto sa iyang kaugalingon. Nga usa ka mahimayaon nga iglesia. Walay lamang pupunton o bisan unsang sama ni anak nga butang. Apan aron kini kay mahimong balaan ug walay masaway. So mo ni ang simbahan nga pangitaon ni Rabo ni Yeshua. Nakingon diri that he might present it to himself a glorious church. So mapresentar niya sa iyang kaugalingon mahimayaong simbahan, not having spot, sama ng spot, lama or wrinkle, punot or any such things, that it should be holy and without blemish. So walay lama, walay kunot, walay mansa. So mo na gipangita niya, nga simbahan without spot or wrinkle or without blemish. Na og sa kwan pa na siya, sa bond paper pa na siya, kita mo ng bond paper nga wala gisulat, inana ang gipangita sa Elohim.
Pero mananagay na ituldok nga gamay kay itom, pwede na nga ma-disqualify ta. So muna iyang gipangita, ha? Nga mga simbahan, limpyo gid kayo. Pure gid kayo. Okay. So since consecration ang atong topic. So muna nga ang consecration, naa ni siya yung mga criteria, kanang requirements ba? Dayon, according pa sa 1 Thessalonians 5:23, dili ra ta mo halad sa Elohim nga lawas ra. Tulog yun na yung ipangita nga halad. Unsay man diha? May man diha nga may Elohim, okay ba sa daw ko? Preserve you. Kung ang Elohim gayon sa kalinaw, pagbalaan kaninyo sa kinatibukan. Kung ako nagampo sa Elohim na ang inyong tibok espiritu, kung balag, kung lawas, magpagbilin nga dili masaway hangtod sa pag-abot sa atong Elohim, Yeshua. So sa ato patulog di gipangita niya. May Elohim of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless. Ang kalag, spirito, lawas, mapreserban nga wala gyoy ikasaway. So mo na iyang gipangita ha. Dahil according pa sa 1 Corinthians 7:29-35, naghisgot ni siya about sa Eunuko. Okay, ipasa daw ko 1 Corinthians 7:29-35. So naapod ni kalabutan sa itong mga ulitaw dalaga. Apan niini ako mag-inom mga igsuon. Ang panahon hamubo kini nagapagbilin nga sila nga adunay mga asawa mahimo ingon nga sila wala. Ug sila nga naghila ingon nga sila wala hila. Ug sila nga nagkalipay ingon nga sila wala nagkalipay. Ug sila nga namalid ingon sa wala ingon sila wala nakaangkon. Ug sila nga nagagamit ini nga kalibutan ingon nga wala nagpahimulo sa ini kay ang puso niini kalibutan na nagakahanaw. Apan ako unta buot nga kamo walay pagkabalaka siya nga dili ninyo nagakabalaka alang sa mga butang na iya sa Elohim. Kung saon nga siya makapahimuot sa Elohim. Apan siya nga naminyo nagakabalaka sa mga butang na iya sa kalibutan. Kung saon nga siya makapahimuot sa iyang asawa. Adunay kalainan usab tali sa usa ka asawa ug sa usa ka birhen. Ang dili ninyo nga babae nagakabalaka sa mga butang na iya sa Elohim. Aron siya mabalaan diya sa lawas o diya sa espiritu. Apan siya nga naminyo nagakabalaka alang sa mga butang na iya sa kalibutan. Kung saan nga siya makapahimuot sa iyang bana. Kung kini akong gisulti alang sa inyong kaugalingon nga ayuhan. Dili aron ako makabutang og litag anak kaninyo. Apan tungod nga kini anayat kung aron kamo makaalagad sa Elohim nga walay pagkalibot. Okay. Bisan gid ay ka ng naagay opinion po si Pablo. Pero wala man siya ingon nga kung ikaw, wala siya gaingon nga bawal ang magninyo, no? Pero nagingon siya dinhi nga kung unta mahimo, no? Ingon diri sa verse 32, but I want you to be without care. He who is unmarried cares for the things that belong to the Lord. No, sa ato pa, ang dili ninyo nga nangalagad sa Elohim, ang iyang hunahuna anak para gitanan sa Elohim, di ba? Okay. Dayon pero nagingon po siya dinhi nga but he who is married cares about the things of the world, how he may please his wife. Ang minyo, talking ni siya sa nangalagad sa Elohim, ha? Kung ang single nangalagad sa Elohim, natural, ang iyang mga paglantaw, puro na yun para sa Elohim. Pero kung ikaw na minyo na ka, whether naa ka sa Elohim, still, naagid ya kung kay kabalaka sa butang sa kalibutan. So, muna gingon diri, how he may please his wife. Then, ingon diri sa 34, there is a difference between a wife and a virgin. So, naagay diferensya sa naminyo o sa wala maminyo. Sa wala maminyo nga babae, nagatagad lamang sa mabutang nga para sa Elohim. Aron siya mahimong balaan sa iyahang lawas o sa iyahang spirito. So nindot biday kayo kay ngano man daghan kay po sa Bible di ay ang mga single. Like si Pablo, si Timothy, gusto sila nga dali ra sila mabalaan silang lawas o silang spirito, wala na sila mosulod og minyoon. Like si Yeshua, wala rin siya maminyo. Di ba? So pagkadaghan kay tanan nga mga kalalakinan nga wa gid mosulod sa kaminyoon kay para lagi sa Elohim. So dali na kay ang proseso sa imong pagkabalaan. Whereas og minyo ka, duha na imong concern. Concern ka unsaon nimo pagbalaan sa imong pagalingon, unsaon ko ni pagbalaan sa imong asawa. Gawas anak, ug mga anak namo, imuha na ko ng kargo unsaon pagbalaan sa imong mga anak. Diba? Unsaon pagkonsekwensya sa imong anak? Nakaroon og 20 ka imong anak. Saon na lang ipagbalaan ako ng mga anak ka? Tindaghana? Na og ulitaw ra ay Rabo ni Yeshua. Dali ra kay mabalaan. Gawas og kini atong batan-on og di sige pagita ni Inday. Di na makatulog kay sige na una ni Inday. Wala na to.
Ako lang daan, kabalo pa lang gyud ko no na saon tamang gyud nga naamang gyud tay pag-ibog. Ug ako lang unta nga ilihim, mahimo gyud ta. Gibtan ko nimo ni akong mga kaibog kay lami gyud mga lagay ni ulitaw. Ha? Kay ulitaw ka, way problema. Ha? Way struggle. Pero maminyo ka, ay pwede naghanag struggle. Sometimes magaway mo ni misis. Ha? Oh. Sometimes di mo magkasinabtanay, wala, bubot. Ha? Oh, yan, daghan ba kay mga butang nga artist kami nyoon? Ha? Oh, ako gina nakita na pagkadaghan, gina repironon sa kami nyoon. Ha? Mabitan nang naay mga kami nyoon na wala gyud mudugay kay ngano, wala kay balo buon sa mga pamaagi unsang paglahutay sa kami nyoon. Oh, mabitan nang sa ato adiri before ta magkasal, naagi tay marriage counseling. Kay naagi tay mga i-discuss nga mo hinungdan unya nga magbulag. So mo nang i-discuss na siya kay aron pagpalahutay sa kami nyoon. Oh, anang marriage counseling, hindot kay na siya, no? Pero, para sa mga dalaga, mahimo pa, ay nalang magninyo eh. Okay ba mga dalaga? No. Actually, ang kami nyo so, dili na sila. Pero, since ang matag-usa, naamang siya gift. No? Siguro harang ninyo nga naamoy gasa. Wife is a gift from Elohim. Ang asawa ha, gift na siya sa Elohim. Siguro harang ninyo nga naamoy gasa. Kay ban pa man, wak mo gasa. Na ikaw po nga babae, kay since nga gift ka, siguro hagyog asa ka ihatag. Kaya pag naman mahatag ka atong dili para nimo, agoy in taon, pagkaluoy nimo. Ha? Mawitaw ni ang kaminyo, no? Kanang, nindot di mo man yung kaminyoon. Dabi nag-iya sa Elohim, ano, madahang kay drama, di ba? Naman ni si Kipag, si Kuan, si Kipa o si Krisya, naghan pa kay struggle ang mama, papa, Ha? Tuwa po ganyan, amba ko magaling si Pispan. Kaya nag-struggle, tanawa ka ron. So, muna yung mga signs sa kabubuton sa Elohim, na struggle. Pero ka nang dili kabubuton sa Elohim, no? Nagkauyo ng duha, ayun na, delikado na o bulag-bulag. Ha? Anong mag-una-una mo, agoy, kadelikado yun anak. Pero tanawan ni, magsampo na kami nyo na mo ni misis. Yung tawag ng uyab. Ha? Kami ra good sa training anak. Halos dili ni mag-amot anak. Spiritually, iirig baruganan. Daghan kayo may dislikes. Nag-open pag-imitos China. Ko, kamalo pa lang ko nga kita di ay magdayon, ay itapan na ko yung tulog. Ha? Wala mo kaming duha dito. Awin ninyo ang kabubuton sa Elohim, dili na nagkagustuhan mo. Ha? Nang wala magkagusto mo na ipare sa Elohim. Ano man? Ha? Nindot ka ba kay what Elohim has joined together, let no man separate. Mawita niya ako mga sako, tikid-tikid mo, kay pagpaman ka ng inyong mga puyo-puyogan diha, o dili na mao, na ang Elohim rin yung mangita, isa kung saan ka ninyo, kita mo ni Claudia with David, di ba, Ti Grace? Tuwa na sila to Switzerland, ready na ang wedding gown, na wedding ring, masa ito hinungdan? Dito ko na sila magkasal sa Israel, nakaroon kay, man kasulod si Grandma o si Claudia, si David namin nakasulod, na-orthodox na, ready na ang tanan. Dahil ito, ang kabubuton sa ilang ipaminyo is angkol. Ha? Naba ba, natinguha ka sa manghod, magwang may hatag. Ha? Ayaw lagi mong tinguha. Ano nga tinguha na to? Ha? Abi na to, nindot kaysa na, maunag gini. Nasa ato pananaw. Na kung dili mais pananaw sa Elohim, iiyak ko na lang sa tago. Ha? Tanawan yung mga naminyo sa Elohim. Ha? Kami ni Mrs. Tanawan yung naminyo sa Elohim nga way gusto yung mga baka kay anak. Ha? Kung magkagustuhan mo, pangit yung mga anak. Ha? Pangit o batasan, pangit o mga nawong. Tanawan ni si Krisya o si Tuan, mga bako mga anak, di ba? Isa may ngambay nga bati si David. Suko na siya. Ha? Mga cute kayo nga mga baby. So anyway, so muna no. So ingon diri, being eunuch for Yeshua. Okay. So muna ingon diri sa Elohim nga naay better way. No ay maayo ba pamagi ba? Nag-ingon dito nga kanang eunuch, naay eunuch nga ang Elohim do design. So nindota na unta no. Kanang ang eunuch yun ba? Kanang sa daang testamento, during sa panahon nilang Esther, katong nagatiman lang Esther, mga eunuch to, mga lalaki to. Ha? Unsay pamaagi na itong una, aron nga kasaligan ka sa hari, nga motiman sa iya kasawkunon, ang yang i-assign dito, dili mga minyo, kaya ano, ikaw tig paligo sa dalaga? Ha? Ikaw tig bubog perfume?
Niya kuminyo ka, uy. Ha? Matintag niya ka, halok adtong para sa hari. Ha? Ang yunok adto, siya magpaligo sa mga dalaga. Ha? Liguan niya perfume, liguan niya gatas, trapuhan niya. Nakaron. Ha? Unsay qualification sa ilang yunok adto una? Wa ag itlog. Oh. Gay ang lalaki nga wala ng itlog, dili na ginamaibog. Ha? Kita mo anang iro kapnon? Ha? Oh, bisag kung saon niya og habal, ha? Di na gid siya. Ano man, wala na naipangibog. So, kamo mga lalaki nga gusto magpayunok, yan pong iabay din makuha ang itlog. Ha? O, sila atong una, ha? Dili na siya binuang. Sa panahon ni Esther, sa panahon atong mga kuan, ang yunok mismo aron nga kanang mahimo gid siya nga halangdon, honorable, aron makapuyo siya sa kanang alas. Tuyoon gid lang magpakuha silang itlog. Castrated, bawitaw castrated. Oh. Dayon, parehatong yatiman nila sa Esther. Mga dalaga ba ito? 127 provinces to. Ha? Ang tanang pinakagwapa nga mga dalaga sa kanang probinsya, actually, nasod na. Ha? Tuwa dito sa balay sa hari, sa temple. Ug ang nagtiman adto mga yunoko. Nalimang ka ng mga pagkagwapa. Kita mo mga beauty sa Persian? Pagkagwapa kayo Layo orang Israel. Ang Israel nga, pangit yung mga dalaga dito. Ha? Tanawan ninyo nang sa Israel. Pero tanawan ninyo ang mga Persian beauty, pagkagwapa. Ha? Sa ilang mga lalaki, gwapo kayo Ha? Tanawan niyo si Kamini. Okay. Okay lang Kamini. Supreme leader sa Iran nga bangasong pero sayang ulitaw pa gwapo. Ha? Kita mo ato ni katong leader sa Hezbollah nga gibubahan katong namatay si Nasrallah. Gwapo kayo. Ha? Ang beauty sa Persian o ang beauty sa Babylon, kanang area, Syria, Lebanon, Iraq ug Iran, pagkagwapa. Ha? Tingala gali kung ano maning mga Israelites, pangit man. Di kay gwapa pag beauty ba? Tanawa gali ninyo. Pero daghang mo gwapa, di lang man. Daghang gwapa kay kana si Gal Gadot, kita man Gal Gadot. Kanang Wonder Woman nga yang salida. Israelites na siya. So anyway, kada nasod naman gigwapa. Pero tanawan ninyo ang beauty sa Persian, magwapa gyud sila. So muna, no? Mga kwan dito nga, mga yunok by birth, nang natawag gid nga yunoko. Naapoy nagyunok nga ang ginikanan mo nagbuot. Na anak ay nalag ninyo anak kay lisod ni kay maminyo anak, mga lagad lang ka sa Elohim na single, hindot kayo na. Ha? So anak buot anak ginikanan. Mo naging mo sa Mateo 9:11-12. Pero naapoy yunoko nga siya mismo nagbuot sa pagaling mga dili siya maminyo. Mas gipili gid niya nga, abay Elohim, ayon lang ko tagaig partner, ayon na lang ko ihatag kay gusto ko mga lagad ko sa Elohim. Na daghan na natay mga pattern dinhi Ha? Si Tita Ay, si Titalan. Titalan, takdini ako mga dalaga bi. Na? Tulo ka buk ni akong dalaga, istoryahi pirmi. Kay kamo pong mga puyog mo ni Ate Crisilda Ate Aida. Matambagan mo, tanawa sila, way libog mga alagad. Walay ati manon, daw mga bata, walay problema. Patambag mo nila. Kinsay mga konsey ulitaw na to diri wa puno ninyo. Brother Arman, wala kang pudiri. Ha? Patambag mo ang Arman. Ang giyon sa inyo pag-abot og 50 nawa siya kaminyo. Ha? Mga lagay na lang sa Elohim. Okay, so muna yun ha? Okay, Elohim, if Elohim's will, ha? If Elohim's will. Marriage is Elohim's will. Okay? Or in the word ba, kanang marriage is Elohim's will, kung naa sa pulo. But consecrating self means giving up even what rightfully belongs to you. So actually, kanang naman kay katungod man ninyo. Pero kimuha pag yung give up para sa Elohim, usabi ako na kapag kaginahin. No? Mas gipili nimo magpagamit na lang ito sa Elohim kaysa kanang napakoy diversion. Okay, so na Okay, so muna yung diri ha. Ang una natong i-consecrate atong body. Next is ang atong pamilya. Okay, our family. So Elohim controls the family when it is consecrated or consecration through the head, no? Consecrated to Elohim. Consecration through the head, the father to the mother and to the children. So ang pagkabinahin, pinaagi gyud sa ulo. Sa to pa ang ulo mo ogay unang mugahin nga para gito sa Elohim. Then ang ulo mo ogay mo tambag sa iyang asawa nga oy mang, oy nanay, oy dear, honey, sweetheart, para kita sa Elohim. Ha? Dayon ang magpapamuyod sa mga anak, mga anak para gito sa Elohim. Naabay inana, ha? Naabay mga amahan diri nga mag-ingong gyud ang ayahag yung pagbarog, mga lagad gito sa Elohim. Tambagan niya ang asawa, ha? Darling, sweetheart, Swenny,
Oh, honey, unsa pa imong tinawag diha? Ha? Oh, mga lagad ka sa Elohim, sweetheart. Oh, ato pa pangalagar na itong mga anak para sa Elohim. So, naaba. So, muna, consecrated family. Oh, through the head. No, makita ninyo igsoon, unsay panalangin ni ana bitaw ulo bitaw nga nangalagad sa Elohim. So mo ningon dili results of a consecrated families. Ang blessing tuag yun na sa ulo. Blessings through the head. Case ani kang Abraham. So si Abraham, tungod kay consecrated kay siya para gyud siya sa Elohim. So Abraham was blessed by Elohim. Blessings even to whom his descendants stayed with. So makita ninyo igsoon, ako na lang hindi kon dito kay mo na siya actually blessing gyud sa usa ka pamilya nga nagpagahin gyud para sa Elohim. Unsa nahitabo kang Abraham? Si Abraham gi panalanginan, ang iyang anak si Isaac gi panalanginan, si Jacob gi panalanginan, si Joseph gi panalanginan, si David gi panalanginan hangtod karon. Tungod na sa usa ka amahan nga nagpagahin gyud para sa Elohim. Then gani si Jacob nga amahan na nakig-uban kang Laban, sa iyang father-in-law, si Laban was blessed. Nanaghan ang mga binuhing karniro kanding. Kanding karniro ni Laban. Tungod ko ni Jacob. Si Joseph po, nga ni Puyo, uban kang Putipar, di pa nalanginan ko si Putipar. Ang tibok Ehipto, nakabaton og kaabundansya. Tungod na sa amahan na nagpagahinggit para sa Elohim. So muna ingon diri muna ang mga result sa mga amahan nga nagahinggit para sa Elohim. Blessings for whom they bless. So makita nang yun ang mga bersikuloha nga, utong sa mutakot sa ilahang panalanginan. Si Abraham, daghang kay panalanginan niya. So ato na nang masahon niya. Dayon ingon diha, filled with the Spirit. Punon po ka sa Espiritu, kay nagpagahinman ka. Muna ni tawag kang John the Baptist, kamo na basa sa bersikulo. Dayon Elohim gives you a new name. So si Abraham, according sa Genesis 17 verse 5, nagingon dito ang pulong, dili na nako katawag Abraham. Kung dili tawagon ta kang Abraham. Doon sa may meaning, So naay ingon diri ang pulong. Nganong gitawag naman siya og 17:5. Okay. So ingon diri no longer shall your name be called Abram, but your name shall be called Abraham, for I have made you a father of many nations. Sa to pa ang Abraham amahan sa daghang kanasuran. So naliman ka na. Hangtod karon di panalanginan ka. Ngano na tungod na sa amahan nga nagpagahin para sa Elohim. Samahan lang. Gidala pag niya iyang asawa, gidala pag niya iyang anak, ay perting naghanap panalangin. Mo ni ingon diri nga ideal family. Okay. Sa 1 Timothy 3:11-12, basa ko. Bisan man ang ilang mga asawa, ihanglan nga magpautang, dili nga kitaon sa loob. Mabuot, matinumanon diya sa tanang mga butang. Tuguti nga ang mga dikon, mahimo nga mga bana sa usa ka asawa, nga maayong nagadumala sa ilang mga anak ug sa ilang kaugalingon nga mga panimalay. Okay. So, ideal family. Ang sakit ang ideal? Asa nang word nga ideal? Nang example ba nga family ba? May example nga nindot nga pamilya, ideal. Okay. Ingon din let deacons be the husbands of one wife. Kinahanglan isa ra gid mo asawa. Ingon diri ang husband ruling their children and houses as well. So kabalo mo dumala sa iyang mga anak o kabalo magdumala nga nindot or hapsay ang panimalay. So muna mga papa na, husband na ang wife pod matinahuron, dili marites, not slanderers, dili marites, dili libakiro, wala pa. Temperate, sana temperate. Mapinugna dili mo sa subak. Sometimes usog kay tingog ang tingog sa asawa kaysa bana. Sometimes, ang bana po daghang kay pulong kaysa asawa. According pa sa census, ang lalaki, ang iyang pulong sa kadlaw 5,000 ra. Ang babae, 20,000. Pili gyud ta. Nanamo po yung mga bana na labuan po ang pulong sa asawa o ang masulti sa asawa nga pulong 20,000, ilaha po 30,000. Sa nakagasi na bana. Sobra pas marites. So mo ningon diri para dili magtagas ang istorya kinahanglan temperate. Sa temperate temper, mapinugnanon. Dayon, faithful in all things. Matinud-anon sa tanang butang, matinud-anon sa prayer, matinud-anon sa Bible study, tanan, faithful in all things. So, wife na matinud-anon sa pagatiman sa mga bata, matinud-anon sa pagatiman sa bana. So, kaya ba na? So, muna, ideal.
Eh inani man ni siya, ang bana dili na makataro og lumala sa pamilya kung dili mo cooperate ang asawa. So mo bitaw nang ingon gyud na sa pulong ha, ang asawa is a helper comparable to him. So mo na ang husband ug ang wife, kasagaran na ba karon, no? Ang husband and wife, okay, no? Oh. Dili mo na sila nga aron nga complete, di ba? Okay. Pero ang hitabo karon, gikuha na ang L. So ang asawa makig-compete na. Oh. Labi na nga ba na habal-habal driver, ang asawa, maestra. Ha? Oh. Ikaw, gamay na ka sweldo. Ha? Usahay, dili ko mabot ako. Ako, nanikamot mo. Nanikamot mo, nagpudlo ko. Sometimes, muna yung resulta, no? Kanang makig-compete na. Ang mahinom na nato akong pag-umangkon. Ha? Oh. Siya nagpa-eskwela sa iyang asawa sa dalaga pa. Abroad siya, gigastuhan niya. Na karon kay na maestra naman ang asawa niya, siya karon kay wala na trabaho, kay ga-relax. Ay gibuy-buyan sa iyang asawa. Ha? Namuy-buy na. To the extent nga nagulag gid sila. Sometimes inana na, no? Namitaw makikumpit. Oh. Nasang sa balay, ang kami mismo may problema kanang mag-compete raman mi sa spiritual. Sometimes na may competition sa spiritual, pero para sa kuha, okay man ang spiritual mo mag-compete. Di lang mo magpareha nang sa kanta sa waray ba nga sa hinambugay magdaog ka. Waray o ilonggong na. Oh, magdaog mo sinambugay ay na lang. Ay di magkapire. Okay. So ang mga anak po, Ephesians 6:1 for children, obey parents in the Lord. So kung mga anak po unta, tabangi ko ni mga magpapa, hindi po masawayan. Oh, ang mama ug ang papa, piti am to ko masakop. Uy, hamak ko laki. Wa? Ako duha ka laki. Wa, naging akong duha ka laki. Oh, kompleto ning bayi. Oh. Ha? Oh, yung mga laki nako. Oh. Children, obey parents in the Lord. Or children, kinahanglan mo honor gyud sa parents. So father, warning ko ni sa father, do not provoke your children to anger. Kabalo mo unsaon nga ang amahan, no? Na maglagot ang mga anak sa amahan tungod kay nag-provoke ka. Saan nag-provoke? Saan nag-provoke? Hagit ba? Oh. Kaya itong hagito na itong anak, bawal na. Maunay ko sa masukol sila. Oh. Ako naka-learn ko anak na nang hagiton bitaw nimo imong anak. Bawal lang manghagit. Father, do not provoke your children to anger. So mo ni, okay. Ngayon sa Titus 2:18, kung mga naibasa na, as mo ng versikulo. Ang advice aning older men. Kaning older men, mga minyo na ni siya. Or mga lulo na ni siya. Kinahanglan sober gyapon or father. Sober, mabinantayon, may nadlokon, matinugnanon, naa sa pagwarog sa pagtuo, naa diya sa gugma, naa diya sa pasensya. So idea ni ha. Sa older women pod, matinahoron, dili marites, not slanderers, dili palahubog. Nganong may kwadri? Nani mga babae palahubog pod? Isa may babae di kusog mo inom, patasan kamot be. Wala. Salamat. Wala diri. Dito sa gawas basig na ani, ha? Not given too much wine. Pwede mo inom, pero dili much. Teachers of good things. Maayo mo tudlo sa mga maayong butang. So muna mga kuan ni siya. Sabot aning older man ug older woman, kanang papa nang ug mama nga napailaluman pud mo sa inyong anak nga nangaminyo na. So mo ni pasabot pala ni Dadod sa Marilo, ana sila naminyo na nga anak. Mo na ipasabutan ni. So ang young woman pod, mo po ni ang young woman nga katong bago pa nangaminyo, no? Nga mahigugma silang bana o silang mga anak. Discreet, prudent kanang kabalo mo discern ug unsa nang panahon. Kanang tingmo to nga magluto gyud. Tingkaon na ay maganda na gyud pagkaon. Discreet ba? Or naay kami nga mga kanang sakit, nag-andam na. So mo na dingon discreet or prudent, no? Kanang prudent kali a prudent man foresee evil and hide himself. Naay mga daotan nga umalabot, nakapursi na siya, nakita na niya, ay nagampo na siya, naglikay na siya. Mo na inayahan sa mga young women. No, discreet, chaste. Saan lang chaste? Modest. Saan ang modest? Saan ang modest bisaya? Ha? At sa kuwan pa ning modest, ako ning gitanaw na sa ning modest. Modest gali is modest. Ang modest is placing a moderate estimate or
Decente. Singon na modest. Oh no, sorry, chaste man na. Chaste. Okay. Ang chaste is ang chaste is innocent of unlawful sexual intercourse. Mo version. Ato pa kanang dili ni apil-apil og mga paghilawas ng chaste. Or gitawag nato clean or spotless. Mo nang younger woman or younger woman, no, chaste, modest. Okay, nag-preserve sa ilahang pagkaputli. Homemakers, kanang kabalo gyud trabaho sa panimalay. Ha? O kanang sa high school pangi nami subject nga home economics. May nga home ikananay, home ikatatay. Kinala ang tatay kabalo muluto sa kanang trabaho sa balay, no? Kabalo tanang muluto, kabalo trabaho sa tanang balay. Napasabot man na nga ang panglabada para sa asawa, ikaluoy pud sa asawa. Ha? Kanang homemakers, una-una sa gina ang lalaki, according pa sa mong study, nga ang lalaki kanang gitawag nato og mga best kay nga mga bana, no? Saglit tong best nga bana? Canadian. Ha? Mga Canadian, maglaba ka na diyan, magluto ka na diyan, manghugas ka na diyan, mag-alaga ka ng bata, mga Canadian. Canadian, the best husband. No. So, ang asawa ay sitting pretty. Ha? Beauty and the Beast. Dili na pasabot nga kay ang bana grabe ka pugi. Nalabo ko niya ako nakita diri nga grabe pugihan kay bana. Ang asawa to ata sige tanaw sa amin sige pang lipstick nga. Ako yawa po. Ha? Nagpugi gali ang bana ay pugihan kong asawa. So mo na ingon diha, homemakers. Good obedient to their husbands. So masinulondon sa ilang bana. Dili masinupakon sa bana. Ang mga asawa masinupakon sa bana, mo na ingon away. Ha? Okay, so young men. Young men, kaning young men gali pod mga young men nga kanang naminyo na, no? So ingon diha, sober-minded. Kanang mabinantayon, kanang sanang sober, kanang sana sa Bisaya nga Tigris, kanang dili kanang yung term ligdo. Ligdo. Pattern of good works. Ha? Ato pa pattern ay pugihan kayo sa daghang buluhaton. Ha? Young men gali pattern of good works. Sa manang pattern sa good works. Pugihan kayo. Ha? Pattern good. Pugihan mananom, pugihan manarbaho, pugihan masagpong, pugihan mapanday. Jack of all trade. Pugihan mangitag kwarta, pugihan mangitag pagkaon, pugihan mangita sa iluging. Sa mga kasulti. Pattern good. Pattern of good works. In doctrine, showing integrity. Sa doktrina nga nahibaw-an niya, nahaagid siya'y baruganan. Naay integridad. Naay palabra di honor. Sana palabra di honor? Naay word of honor. Kung ngayon naman batasin, bagyod. Kung ngayon mamatilod-anan ta, mamatilod-anan yun. Moingon na nga mo pala yung tabi sa dagang kalisdanan. Muna gitawa. In doctrine, showing integrity. Reverence. Sa nang reverence? May nadlukon sa Elohim. Incorruptibility. Kanang, sa iyahang mga bagba, wala di mga corrupt words, wala yung mga discouragement, magawas na, ay kapait dili, kanang pag-atras, may itong incorruptibility, kanang mga atras dito, kanang manuhi na kanang mga discouragement, mga pulong, kanang, sige nagisgot nga, inuod, bagay ka niya ito na sundan diri, no? Banpaman, kanang, giilad na ni Kuya Randy ba? Giilad na ni Grandma ba? Incorruptibility na siya, kanang mga corruptibility, no? Ito ba dili ka, dali makorrupt? Incorruptibility, dayon, sound speech. Sound in speech. Ito pa, dili bulak-la. Sound speech gali ka ng dili bulak-la, dili gara, dili apa? Labutsoy. Labutsoy daw. So mo ni so na sa ako namang gutay ikon karon, namang tay meeting karon. So dili lang tataman, no? So kamo na ibasa sa mga verse difference, kumo ni resulta unya sa consecrated families. So aside ani, next atong topic na pod ani pa topic. Napay atong i-consecrate sa Elohim ang atong possessions, ang atong trabaho. So next time na lang na kay abdan na tas ng buras. So any question?